Patuloy ang agresibong galawan ng Los Angeles Lakers ngayong off-season at mukhang hindi pa sila tapos sa pagre-retool ng kanilang frontcourt. Ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, isinasaalang-alang ngayon ng Lakers ang pakikipag-trade para kay Nick Richards ng Phoenix Suns. Matapos makuha ng Lakers si DeAndre Ayton sa isang 2-year deal, malinaw na ang susunod na hakbang ay maghanap ng maaasahang backup center at dito papasok ang interes nila kay Richards. Maaaring hindi star player si Richards pero kilala siya sa kanyang hustle plays, energy sa paint at kakayahang magbigay ng solidong interior defense mula sa bench. Sa mga pagkakataong kailangan ng pahinga ni Ayton, pwedeng pumasok si Richards bilang rim protector at rebounder na tiyak na makatutulong sa defensive schemes ng Lakers. Si Richards ay na-trade sa Suns noong kalagitnaan ng 2024-25 season mula sa Charlotte Hornets kapalit ni Josh Okogie at 3 second-round picks. Sa kanyang 36 games sa Phoenix Suns, nagrehistro siya ng 9.5 points at 8.6 rebounds sa loob lamang ng 22.7 minutes per game at naging starter siya ng 34 sa 36 games. Bagamat hindi isang malaki ang pangalan, naging consistent option naman si Richards bilang bench big man sa mga nakaraang taon. At ngayong loaded na ang Suns sa center position matapos kunin sina Mark Williams at rookie Kaman Maluach, posible na maging available si Richards sa mas murang halaga. Para sa Lakers na ngayon ay may pangunahing sentro na sa katauhan ni Ayton, isang gaya ni Richards ang perfect fit para punan ang rotation at magbigay ng depensa at rebounding mula sa second unit, lalo na't limitado ang ginagalawang cap space ng team habang nagbabalak na mag-max signing ang Lakers sa 2027. Pero bukod kay Nick Richards na nasa radar ng Lakers, ang pinakaposibleng makuha na talaga ng Los Angeles ay si Walker Kessler. Ayon sa ulat, naglatag na ng opisyal na asking price ang Utah Jazz sa Lakers para sa batang 7-footer, 2 first-round picks at isang young player bilang kabuuang kapalit. At kung pagbabasehan ang kasalukuyang roster ng Lakers, si Dalton Knecht ang itinuturong pinaka-possible na isama sa deal, isang rookie sharpshooter na highly regarded ng front office, ngunit ito ang hamon para sa LA. Dahil limitado lang ang mga tradable picks ng koponan, ang tanging possible na maibigay nila ay ang first-round pick sa pagitan ng 2031 o 2032. Kaya upang ma-meet ang hinihinging 2 picks ng Utah, maaaring pumasok sa panibagong trade ang Lakers sa mga koponang may surplus draft assets tulad ng OKC Thunder, Indiana Pacers o Brooklyn Nets. Posible silang makipag-swap ng isang future pick o mag-trade ng bench veterans tulad ni Rui Hachimura o Jared Vanderbilt upang makakuha ng karagdagang first-round pick na gagamitin para buuin ang Kessler trade package. Kung matutuloy ang deal, mabubuo ang isang nakakagulat pero promising na frontcourt duo sa Lakers, DeAndre Ayton at Walker Kessler. Si Ayton, bilang isang agile offensive big man, at si Kessler, isang elite shot blocker at rebounder, ay posibleng magbigay ng matibay na depensa sa paint at versatility sa ilalim ng basket. Kumbaga, habang ang ibang teams ay nagbabawas ng big men, ang Lakers ay posibleng bumuo ng Twin Towers lineup na kayang makipagsabayan sa height at physicality ng mga powerhouse teams sa West. Kung makuha nga ng Lakers si Kessler, isang batang defensive anchor na may team-friendly contract, magbubukas ito ng mas malalim na rotation sa frontcourt habang pinapangalagaan ang future cap flexibility ng team. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat nang isagad ng Lakers ang offer na ito para kay Kessler? Worth it ba na isama si Dalton Knecht at isa pa nilang future pick? Samantala, matapos ang paglipat ni Ayton, nagpaalam na siya sa Portland sa pamamagitan ng isang emosyonal na mensahe sa Instagram. Sabi niya, RAP City, maraming salamat. Na-appreciate ko kayo sa mainit na pagtanggap sa akin at sa pamilya ko. Saludo sa mga naging kakampi ko, kayo ang tunay. Salamat din sa buong coaching staff sa inyong gabay at pamumuno, mananatili kayong parte ng puso ko. At kasunod nito, nagpadala rin siya ng mensahe sa Lakers na agad nagpainit sa fans. I'm ready, let's get to work. Ibig sabihin ba nito ay handa na si Ayton na baguhin ang direksyon ng kanyang karera at patunayan sa buong NBA kung bakit siya ang dating number 1 overall pick noong 2018? Malaking posibilidad. Kung gaganda ang performance niya sa Lakers, malaki ang tsansa niyang mapasama sa listahan ng mga elite big man na nagsuot ng purple and gold. Mga pangalan na ngayon ay Hall of Famers na. Sa pagkawala ni Anthony Davis, matagal nang nangangailangan ang Lakers ng maaasahang big man sa loob at ngayon mukhang si Ayton na ang magiging bagong sandigan ng koponan sa ilalim. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba ito na ang bagong simula ni DeAndre Ayton? May tsansa kaya siyang mapasama sa kasaysayan ng Lakers bilang isa sa mga pinakamatitikas nilang big man? Ikomento nyo sa baba at pag-usapan natin yan.